Hi everyone! So usapang menstruation tayo for today for our girls with autism. Educational naman po to kasi tinuturo naman sa school. Hindi ko lang sure kung merong autism edition or autism version for our girls with autism. So isi-share ko po sa inyo kung ano yung ginawa kong style, kung paano natuto yung anak ko na i-handle yung sarili niya every time po na meron siyang monthly period. So every time po ako nag introduce or every time nag introduce ako ng isang task or procedure sa anak ko, I always divide it into three steps. Meron po akong pa-experience, meron akong introduction before the actual process or the procedure. In short, bine-breakdown ko po yung steps into small tasks, kumbaga small pieces, ganyan, para po maintindihan niya yung concept. So we started as early as 8 years old kasi based on my experience teaching her sa potty training, medyo matagal po niyang naintindihan yung concept. So akala ko pagdating ng monthly period medyo matagal din yung makukuha. But to my surprise, siguro kasi talagang yung monthly period is part of our womanhood, madali pong niyang naintindihan. So anyway, going back, as early as 8 years old, meron na po ako sa kanyang pa-experience. Whenever I say pa-experience dito is pag meron akong monthly period, ini-involve ko po siya. Pinapakita ko sa kanya kung ano ang sanitary napkin, how to put sanitary napkin sa underwear nating mga mommies, tapos, washing time sinasama ko rin po siya, and pinapakita ko sa kanya yung sample ng sanitary napkin kapag merong blood. The importance kung bakit natin kailangang ipakita yon kasi 'di ba ang understanding lang naman ng mga anak natin usually ang dugo is 'pag nasugatan ka sa tuhod, nadapa ka, nabunggo ka, mga ganyan or nasugatan ka. Pero wala po sila lahat idea, at least to some, na puwede palang merong blood na manggaling sa reproductive organ nating mga mommies. So may mga pa-experience ako sa kanyang gano'n. And then I do this on a monthly basis para maintindihan din po niya na, monthly pala ang dating ng dugo, ganyan, or ng period para maintindihan niya yung concept. Ganyan. And then, after nun, may introduction na. So, medyo nag-mix na po yung experience and pa-introduction ko sa kanya kasi nga, ini-introduce ko sa kanya na this is our sanitary napkin, dito natin yan nilalagay, ganyan. So, mix na po yun. So, gradual lang yung pagpapakita po pala ng blood kasi baka naman magulat siya. You start with pag medyo spotting pa lang yung mga nasa underwear nating mga mommies, medyo ipakita mo. Gradual lang, unti-unti lang hanggang sa masanay po siya para hindi naman siya matakot agad. Pag sa tingin niyo po is medyo sanay na siya sa ganung proseso na parang may monthly basis, ganyan, pwede niyo na po siyang sanayin na magsuot ng sanitary napkin. Pero in our case po, since very sensorial yung anak ko, masyadong maselan sa mga suot, kung ano yung mga nakatapal, mga ganyan, ang nag-start po akong pina-try sa kanya is yung panty liner kasi mas manipis po yun kesa sa sanitary napkin. So, sa una siyempre hindi po siya komportable kasi sanay naman siya ng walang gano'n. So, gradual din lang yung pagpa-practice. Kumbaga sa pagpa-practice namin ini-include ko 'to, 'pag may period ako, magsusuot din siya pakonti-konti hanggang sa masanay siya. Kapag sanay na po siya doon sa ating panty liner, ito na, puwede na kayong mag-move sa pagsusuot ng sanitary napkin, and then medyo turuan niyo na rin kung paano nilalagay yung sanitary napkin doon sa, kanyang underwear. So 'pag may monthly period ako, meron din po siyang suot-suot para at least alam niyang sabay kami. Tapos isa pa is alam po niya kung saan yung lagayan yung cabinet namin or yung drawer namin na lagayan ng sanitary napkin, para masanay siya na 'pag meron siya, doon siya kukuha. Nung dumating po yung time na dinatnan yung anak ko ng kanyang monthly period, medyo nataranta pa rin ako kasi hindi ko alam kung ano yung i-e-expect ko sa kanya, kung matatakot siya. Pero to my surprise, one morning lumapit po siya sa akin and pinakita niya yung undergarments niya na may dugo. Sabi ko, "Okay." So ako muna parang kalma, ganyan, kasi ako yung natarantang una bago siya. Sabi ko sa kanya, "Get your napkin doon sa may cabinet natin, sa drawer natin, and I'll help you wash." Ganyan. So syempre, nung first day niya or nung first monthly period niya, ginaid ko po muna siya kung papaano. Nung nakita kong okay naman siya, chine-check ko din kung masakit ba yung puso niya. Kumbaga the whole 7 days na meron siyang monthly period is ginaid ko muna siya. And then ang ginawa ko po is on the second month para po magsabay kami is sinabayan ko siya, nag-adjust ako through pregnancy pills para yung mens ko po is mag-fall din doon sa kanyang menstruation date. Para mas mabilis ko siyang maturuan at masabayan kung paano naman
mag-dispose ng sanitary napkin ng maayos, na you roll it muna, tas babalutin mo, tas ganito, lagay natin sa trash can, ganyan. And then how you wash. Kasi mas madali pag nakikita niya pong sabay kami. And as of today, update, marunong na po yung anak ko dito sa lahat ng bagay na to. Ang medyo nagiging problema ko lang is since malikot po siyang matulog sa gabi, merong mga pa-spotting-spotting na stain sa aming higaan kasi but other than that, pag may monthly period po siya, wala na po ako nagiging problema. And inabot lang kami ng 1 year in total sa pagtuturo ko sa kanya on how to help herself pagka po meron siyang monthly period. So yun lang for today. If you have questions, put your comments below. Thanks. Bye-bye.